Sa 3 episode sa iisang video ngayong araw ay pasukin natin ang mga bahay na tila ba naabandona at parang misteryoso at kakaiba. At ano ang nakakakilabot na kwento ng isang nagmamay-ari ng mansyon na ito na matatagpuan naman sa Iloilo. At isa ka rin ba sa nangangarap na magkaroon ng sarili mong bahay pero hanggang ngayon ay hindi mo pa natitirhan? So yung mga bahay na ito sa ibabaw ng bundok na ito ng Burol ay ready for occupancy na, pwede na pong tirahan. Kaya lang para makita itong ano. Nakita nila dyan. Okay. I was just to transport this before. Hindi ko po mag-gets yung... Sige lang, mag-gets mo niya pera. So may nakita tayo dito mga master na I think it's abandoned, kaya lang nakalock. Ay, hello pala. So mapalad tayo guys na pinapasok ng may-ari. Ganda, tignan natin sa loob. Ilan pong anak nyo, sir? 4, lalaki. Tapos yung kasama nyo po rito? Misis ko. Misis nyo? Kasi may bahay na sila. Kayo na lang po mag-asawang nandito sa mansyon. Ito, tingnan, maganda dito. If you will know the story, this one of its kind. Anong pangalan nyo nga po uli, sir? Rogelio Magno Lisundato. Si Sir Rogelio. So mapalad tayo guys na pinaunlakan tayo, pinapasok tayo dito ni Sir. Anay, kami pinapasok. Okay. Di ba sir, di ba pinapahidan daw po dapat ng ano? Hindi kasi madami. Mahirap na dalawa lang pinakatulong ko. Inaanay ba yung bato? Hindi, marami pa yung Ang ganda. Kasaminan. Sir, ano po yung design nito? Saan po hango? Italy po ba or Europe? Isip ko. Kayo po nakaisip, wow. Ilang kwarto po yan? Sabi ko lang yan, architect, sabi ko, just sabayan mo lang. Kung hindi, abulin mo. Kung ano sa isip ko. Oo. Anong taon po ito pinatayo? The sun is only 42. So more or less, mga 40. Pero taga dito ka talaga kayo sa Pototan. I've been here, never have left this place. Okay. Naku, baka mag-nosebleed tayo dito kay sir. Gusto ko ibiglain sila. Paano pong biglain? Nakita ako sa Makati. Para makita itong ano. Nakita nila dyan. Okay. I was just to transport this before. Hindi ko po mag-gets yung... Sige lang, mag-gets mo niya pera. Ganda, laki. Business. Ba't may ganito, sir? I want to discover sooner or later, sabi mo. Oo nga, may seryoso, hindi pa tayo napapasok ni sir. Sir, ito pala, anong simbolo naman ito? Layon? Oo. Ayan ang layon. Katapangan. Like an eagle. May eagle pa dito. Ay, okay. Tapos no, this, just temporal, go to Christ the King. Tapos may dome. Bali hanggang 3rd floor pala siya. Basta na may kanday, tuloy yan sa kabila, nagpasunti sa kabila. Bago po kayo maging secretary ng munisipyo dito, ano po yung trabaho niyo before? Opo. Since I was a child, I was there in the market. Kahit ano lang papirahan, kahit my mother had been a widow when I was 2-year-old only. I see. Maraming katulong, maraming malaking tindahan sa restaurant, ngunit nagawa ko ng sarili kong style. Ikaw lang pong nagpagawa nito mismo, sir. Binata ka pa nun? Hindi, may asawa na. Because I wanted to prove to people that we could start from even from the grave. Anong grave? Yung maraming utang yung anak, mother mo ba? Ilang kwarto po lahat yan, sir? Dami sana yan. 1, 2, 3. Oo. Pero ikaw, sir, tatanungin na kita, prangkahan na. Wala ka bang nararamdaman? Wala. Nakakaiba? Nararamdaman ko? Oo. Just have faith in me. Yung mga multo-multo na sinasabi nila, kalag-kalag. Takot na sa akin. Ibang level yung sense of humor ni sir. That is not humor, it is truth. Sa bagay.
Sir, nakapanood po ba kayo ng mga vlog ko? Nakita ko sa Anong vlog po yung nakita niyo sa akin? yung ano parang yan. Basta dami dalawa, tatlo kayo na iba-iba. Okay. Yung mga ganito. Mga abandon. Kasi sir, akala ko sabi talaga. may mga multo, may mga aswang. Sabi ko, kasi there are evil spirits. Yes, coming opo. around. I believe Masasabi in ko such. din. Kasi wala naman po talagang patay na bumabalik talaga. I've seen that myself. I've Nakita niyo. experienced that myself. Opo. Ano po yung... Ha? Pwede nyo i-share yung... Ano ka lang ikaw? Paano ko makabalik ko? Since I was a child, I saw an angel myself. Saan po? Bata kayo? Angel. Nakakita ka ng angel. Anong itsura ng angel, sir? Yung mga sa drawing nga. Yung mga ting pa niya. We cannot describe the angel as is or ever totally. Magaling, maganda talaga. Lalaki, babae. Yung nakita You nyo. know the sex, the gender, kasi haba ko. Ewan ko kung babae o lalaki. Pero wala siyang dibdib. Wala. Ay, lalaki yun, sir. Mahaba ba? Mahaba ang buhok. Ilang taong ka nang nakita mo yun, sir? Yung mga 3 or 3 or 4 years old. Maputi siya. 4. Mabuti, maganda. Yung buhok, anong... Mahaba din. Okay. Dito sa balang araw, pag inaayos ko na ito lahat, kasi maraming mga junks. Maraming. Dito. Dito sa labas. Maraming ano po dyan? Akala nila junks, nako. Parang mga bodega, ganun. Akala... Gawa ng budiga, sabi ko, lalong ng malas yan, sabi nila, gaya mo dyan. Ganun ba yun, sir? Pagka may mga gamit ka na nakatambak, malas ba yun? Hindi, lugar, bahay, binagyan na. Sa bagay. Just give him the freedom. Kasi kung titignan ko po siya talaga sa labas, kala ko abandon na. Pero sir, medyo ano na dito sa part na to, parang masisira na siya. Hindi masira yan. Pero sir, okay lang umakyat tayo dito sa ano? Makuha mo din ka na babalik dito. Ay, bakit? Gusto ko ganit ang sa iyo, ang bahay na katulad nito. Paano hindi babalik, sir? Gusto mo gusto ko ma-expose yung mga kalukuhan nila. Because in case na ituloy nila ang kalukuhan nila. Paano, hindi ko mag-get, sir, yung sinasabi niyo, gusto niyo ma-expose yung kalokohan. Talaga ito, tama na. Human greed. In the guise of being philanthropic. Guys, masyadong malalim yung salita ni sir, hindi ko maintindihan. Ay, mga aklat yan, sir, binabasa mo. Nights na ako nagbibigay. Nagbibigay kayo mga aklat. Binadaan sa akin. Yes, okay. We could organize. Ganda sana yung magpapalipad tayo ng drone, sir, para makita yung ganda ng mansion mo. Baka lalo mag-interest sila. Ganun ba? Parang nagigets ka na yung ibig sabihin, sir. Kasi technically tawag nila ko. Nagigets ka. Too much trust. Iniwan sa nila. Instead of helping them, I could not totally blame those people because patay na o nag-retire na. I see. Ang nag-iwan yung mga clerk noon, yung mga law, people, gano'n. Sabi na sir. Ba't parang wala akong nakikita kasama nyo, sir, natutulog? Umuwi na. Dalawa lang din misis dito, doon pa sa tindahan. May isa kayong bahay doon. Anong taon nga ito naitayo, sir? More or less, 40. 1940s. 40 years ago. 40 years ago. So, plano nyo sana lagyan ng overpass dito. Ganda, parang modern style pero 19 ano pa siya. Mga 40 years ago na ginawa. Pasensya na guys dahil hindi na po tayo pinahintulutan ng may-ari na si Tatay Roger na pasukin pa ang kanyang mansyon. Sa kadahilan ng makalat daw at sa susunod na pagbalik ko na daw at may gusto siyang i-expose na dokumento tungkol sa mansyon. Sa second episode naman ng video natin ay isang mansyon naman ang naabandona sa gilid lang ng highway na ito dito po sa La Union. Ito ay nung mga nakaraang linggo pa natin na i-video at isinama na lang natin. Sana ay samahan natin ang video hanggang dulo bilang pagsuporta. So ito mga master, meron akong nadaanan dito na isang abandonadong bahay dito po sa La Union. Ngayon, tignan nyo itong part na ito. Parang wala nang nakatira. No? So nakabukas naman po yung gate. Pumasok na ako mga master. Bakit naglolo ko yung camera ko? Kung saan pupunta pa? So dito taas. Nakalak ba? Bakit gumagano yung gimbal?
po. Oh my gosh. Tayo sa part. Ay, nakalak. Tao po. May tao po ba dyan? So guys, para po sa mga hindi pa nakakaalam, stress pa. Ayun, laki ng bahay. Oo, yung mga hindi pa po nakakaalam mga master, kasi kahit ako man hindi ko man alam, pinagtanong ko lang po ito sa labas. Ngayon, yun nga, bakit pansin ko lang, kahit anong camera gamit ko ngayon, hindi nagpo-focus sa akin. Mula nung ako yung nag-vlog sa mga abandonadong nahihirapan mag-focus sa akin. Sarado siya. Ano ka nang bako yun? Mas may taas eh. Nakalak? Yun, nakalak. Hindi na tayo makaka-upload sa pinakataas. So ilalagay ko na lang din yung ibang part na so isasama ko na lang guys yung ibang part na tawag dito na i-vlog ko nung nakaraan. Ay, ang ganda sa loob oh. Ay! Ay! Meron siyang katabi ritong bakuran na napakagubat mga master. So isasama ko na lang po yung mga ibang na vlog ko na nadaanan ko lang na abandonadong bahay mga master. Ito kasi ay medyo po tayo baka mapagalitan tayo, nalakalak na. Pagka ganyan nakalak hindi ko na po pinapasok. So naabutan ko lang po siya sa labas mga master. At ito, tignan nyo to. So bibigyan ko lang kayo ng konting background story. Itong bahay na ito mga master ay nailit na raw po or namatay na rin daw yung nagsanla na dating may-ari. Ngayon, ito ay na ng bangko. Nabilin naremata na. So dito sa pinakalikod niya, ay kaki, may baboy daw. May nag-aalaga pa ba dito? No. Gulat ako sa baboy daw. Ang laking bakuran. Sakto pa palang dito. Kasi ito yung mga bahay sa taas eh. Na na raw po ng bangko yan. May tao ba rito? Wala. Wala ba ng tao? Baboy yung nakita ko. Tignan nyo guys, so dito ang ganda pa oh. Titignan mo parang creepy pero sayang. Hindi na natin makapasok guys sa loob yan kasi baka tayo under na po kasi ng bangko yan. Rotary International. Dati ang basa ko dito ng bata ko Rotary, di ba? Rotary pala yan. Sayang no? Pero ito ay balak na yatang ng bangko. Dahil wala na nga daw ilaw dito tuwing gabi, ay mapapansin na talagang madilim nga ito. At yung mga dumadaan dito madalas ay nakakakita nga raw ng babae dyan sa pinakaitaas na yan. Diyan na nga din daw namatay yung may-ari. Ang property daw na ito ay binibenta na at under din ito ng bangko. Samantala, isang subdivision naman ang parang ginubat na malapit lamang sa pinuntahan nating bahay. Ano kaya ang dahilan kung bakit parang iniwan na ng ibang unang tumira ang mga bahay dito? So dito pa lang pagpasok mo ng subdivision guys, makikita mo na dito yung mga bahay. Ayan oh. Hanggang dun mga ilang unit din to sa pinakaharap. Sayang talaga.
So dito sa pinakaharap ng kalsada guys, meron ditong mga bahay din na hindi na rin natirang. Tignan nyo, oh, sayang. Ayan. Tapos ito pa, ang dami. Dito parang mga almost ano no. So meron din dito guys, tignan nyo imbis na tao yung nakatira sa loob, tignan nyo naman. Ayan oh. Oh no! Lupa. Ganun na ba katagal na abandon na to, itong mga ganito? Grabe no. Ito oh. Ito parang may tumira before eh. Ayan oh. Tignan nyo guys. Ito hindi pa to natitirahan since. Pero kung sisilipin nyo siya, tignan nyo yung mga ano niya oh. Yung mga parts na yan. Tapos ang sabi sa akin ng nakausap ko ngayon ay katulad yan, example, ito may nakabili na nito. Ngayon, itong mga nandito is iko-correct ko lang po, baka sabihin nyo pag gobyerno po may-ari, isang private owner daw po ng subdivision dito po sa La Union. So kung titignan natin ayan yung pagkakagawa, hindi natin masasabi kung ito ba ay talagang matibay. At try natin pumasok sa bawat isa, tignan natin kung okay. Ay oo, malaki naman pala guys. So isa daw ito sa ano, sa mga pwedeng ipasalo mo sa pag-ibig ng mga bahay. Pero ito po disclaimer guys, itong binablog po natin, hindi siya totaling abandoned. Naka-ready lang po ito. At ang sabi sa akin ng nakausap ko ay posibleng bawat isa po niyan ay may-ari na. So kung titignan nyo naman dito sa part na to, dito meron ditong parang daan. Ay hindi na, ano na to parang nasa ibabaw siya ng bundok na private subdivision. Ayun ganda. Maganda yung location niya guys. Kaya lang, tingnan nyo dito Ayan, ang dami. So ikaw, tatanungin kita, bibili ka ba ng ganyang klaseng subdivision guys? Sabi mo mura, pero depende naman sa atin yan Ang dami hanggang dun. Tapos ito pala, hinuhulugan daw nila monthly ng 200 yung mga nakabili na. At hanggat maaari daw, ang sabi, maaari yung nakausap natin, ang sabi, hindi raw sila tumatanggap ng mga police or ng mga teacher yata dito. Unlike nung na-vlog natin nung nakaraang mga pabahay sa mga teacher, dito naman hindi sila tumatanggap ng mga parang mga sundalo or police or what. Kasi meron daw iba ang ginagawa is parang pinapasalo or what, ganun ang nangyari. So parang hindi kumikita yung may-ari ng subdivision. Hanggang dun po yan guys napakarami po mga bahay dito na masasabi kong ano. So we're gonna try na ayun may mga nakatira na iba magpalipad siguro ng drone kung kaya pa. Yung iba nilalagyan ng motor. Hindi naman siya totaling sayang. Kaya lang kung iisipin mo, matagal na raw kasi ito guys parang since parang tawag dito more than 10 years. Ayun yung sabi lang sa akin na nakausap natin. So yung mga bahay na ito sa ibabaw ng bundok na ito ng Burol ay ready for occupancy na. Pwede na pong tirahan. Kaya lang umabot na po raw ang taon na. At may papakita pa ako sa inyong part doon na hanggang ngayon ay hindi pa rin natitirhan mga master. Yan ay, tignan nyo. Parang po tignan nyo po may mga crack na po siya. Yung mga mga pagkakagawa, may mga crack na po siya Hindi po ba safe po pa po ba yan tira ng tao? So kung mabili mo raw ito mahulugan mo ng plain na ganyan, pwede mo siyang i-design ng ganito. Lalagyan mo siya ng parang ganyang design. At ito pa yung iba Kasi kung ito makikita mo itong isa na to, ito yung nabayar, na fully paid na po. So pag na fully paid na po, pwede na pong pabago. Or kahit hindi pa. Pwede. Puhulug-hulugan monthly. Katulad nito, ang ganda ng style nito pero
Yan o. Inayos na. Pero hanggang hindi pa rin natitirahan. Yun pa o. Itong part na to mga master, yan, yung mga nasa video na yan. Ano yan? May mga naunang tumira daw dyan before at iniwan na yung mga bahay nito. Tignan mo oh. So dito po yan sa La Union mga master. Hindi na po natin sasabihin yung lugar, bawal po kasi baka mapagalitan tayo ng ano. Pag mga private subdivision mga master, hindi talaga natin pwedeng sabihin kung saan yung eksaktong lugar. Isa ka din ba sa dating tumira dito? Ano kaya ang iyong dahilan kung bakit talaga iniwan ang ilan ditong mga bahay? Napakaraming Pilipinong nangangarap na magkaroon nga ng sariling bahay, pero paano kung yung bahay na nandito ka na mismo at nasimula mo na ring hulugan, bibitawan mo pa ba? Ano kaya talaga ang ibang dahilan ng mga tao